Mga idol, ano nga ba ang nangyari sa Battle of Yultong? Totoo nga ba na ang 1,000 Filipino soldiers laban sa 40,000 Chinese soldiers, ang mga Pilipino daw ang namayagpag sa gera? Tara-tara po at alamin po natin. Babala lang mga idol. Ang ipapakita ko po sa inyo at ikwekwento ko po sa inyo ay pinaikli ko na po, okay? Kung kayo po ay likas na hindi mapaniwalain at kung ayaw nyo po nakakarinig ng ganitong klaseng kwento, skip nyo na lang po ang videong ito, okay? Hindi po natin mapapagkaila mga idol na ang bansang South Korea at ang bansang Pilipinas ay talagang magkasundo. Opo, ang dalawang bansang yan ay magkaibigan, di po ba? Kung mapapansin niyo po mga idol, marami pong South Koreans ang nagbabakasyon dito po sa ating bansa at marami pa rin po sa kanila ang tumatangkilik sa ating kultura. Tama po ba? At ganoon din po tayo mga idol. Gusto rin po natin makapunta ng South Korea para makita rin po natin kung ano po ang culture nila. Alam niyo ba kung bakit nagkasundo ng ganyan katindi ang South Koreans at ang bansang Pilipinas? Tara po alamin po natin. Alam niyo ba mga idol, noong taong 1950, nagkaroon po ng Korean War na kung saan ang South Koreans ay gustong angkinin ng mga bansang komunista katulad ng North Korea at ng China. Dahil hindi pa naman po ganun kalakas ang pwersa ng South Koreans noong mga panahon na yon, noong nabalitaan po ng ating presidente si Elpidio Quirino, humingi po siya ng basbas ng Kongreso para po tulungan ang South Koreans at magpadala po ito ng mga sundalong Pilipino. Opo, nasa higit 7,000 Filipino soldiers po ang ipinadala ng presidente si Elpidio Quirino para tulungan ang mga South Koreans sa darating na gera. Pero doon sa 7,000 Filipino soldiers, meron po diyang 1,300 Filipino soldiers ang kaanib ng 10th Battalion Combat Team. O mas kilala rin po itong Philippine Expeditionary Forces to Korea o yung tinatawag na PEFTOK soldiers. Alam niyo ba mga idol na ang 10th BCT ay ang unang batalyon na dumaong sa port ng Pusan para manguna sa darating na giyera para tulungan ang South Koreans. Alam niyo ba mga idol na si Conrado Yap, siya po ang namuno sa mga Filipino soldiers at sa mga kaanib ng South Koreans. Si Conrado Yap po ay nagmula sa Zambales. Dahil sa angking kagalingan sa pagiging leader, talagang napakagaling po ni Conrado Yap ng mga panahon na yan. At gusto niya hindi mapalaganap ang mga komunismo sa buong mundo. Kaya ganoon na lang po siya talaga kagaling na leader. At nung dumating na nga po mga idol ang April 22, 1951, dyan na po naganap ang talagang matindihang gera na kung saan yung 10th Battalion Combat Team, sila po ang humarap sa mga soldiers ng China. Hindi lang po China, pati North Korean soldiers hinarap ng mga Filipino soldiers. Mga idol, kung iisipin nyo po, meron po tayong 1,300 Filipino soldiers laban sa 40,000 soldiers ng China at ng North Korea. At dahil nga po sa kagalingan ng pamumuno ni Conrado Yap at ang mga pinakitang tapang ng mga 1,300 Filipino soldiers, unting-unti po napapabagsak ng Filipino soldiers ang sundalo ng China at ng North Koreans. Hanggang sa dumating na po yung punto na kung saan nagdesisyon na po ang kalaban na umatras sa gera dahil sa ipinakitang tapang ng mga Filipino soldiers. Alam niyo ba mga idol na hindi po lahat ng Filipino soldiers natamasa po ang bunga ng paghihirap nila sa pakikipaglaban para may pagtanggol ang teritoryo ng South Koreans? Opo, nasa 12 Filipino soldiers po ang namatay at ang 8 naman po ay nawawala. At meron pong 36 na Filipino soldiers ang sugatan. Ang nakakalungkot lang isipin mga idol, sa 12 na Filipino soldiers kasama po doon ang namuno na si Conrado Yap. Hindi po siya nakaligtas sa gera. Pero ang ipinakita po niyang katapangan at katalinuhan para may pagtanggol ang teritoryo ng South Koreans talaga pong kamangha-mangha. At dito na nga po siya pinarangalan na isa sa pinakamataas na award sa South Korea. Pagdating sa militar, ang tinatawag na Taeguk Award.
At hanggang ngayon, kinikilala po si Conrado Yap as a hero sa South Korea. Kung iisipin po natin mga idol, kung gaano katapang ang mga Pilipino pagdating sa mga labanan. Dahil biruin nyo mga idol, yung 1,300 Filipino soldiers laban sa 40,000 soldiers ng ibang bansa, talagang nagawa po nilang paatrasin ng mga kalaban. Grabe, palakpakan po natin ang mga Filipino soldiers na lumaban po sa Battle of Yultong. Kung matatanong yung mga idol kung bakit po tinawag na Battle of Yultong yon, ang Yultong po ay isang lugar na kung saan makikita po sa South Korea. At ito po yung may bandang Yanchon. Yun. Kaya po yun ang tinawag nilang Battle of Yultong kasi doon po naganap. Saludo po ako sa mga Pilipino soldiers na lumaban sa gera para may pagtanggol pong teritoryo ng South Korea. Saludo po ako sa inyo. Talaga pong kamangha-mangha ang ginawa ninyo. Kung kayo po ang tatanungin ko mga idol, gusto mo bang pumunta ng South Korea in the future? Or soon? Gusto mo bang pumunta sa South Korea? At kung isang araw makapunta po kayo ng South Korea, ano pa kaya ang una nyong gagawin doon? Comment nyo nga po sa comment section at i-share nyo na po ang video ito sa mga friends nyo para malaman din po nila ang kwento sa likod ng The Battle of Yultong. Cute!